Hi mga pangga, so ngayong araw na to is dumating ng aking mga orders na mga gamit o mga materials ko para sa aking bubong kasi magpapasimula na ako sa aking bahay para hindi na kami matuluan ng ulan. So ayan pala, dumating na pala yung mga orders namin, mga baka at saka yung mga yero para pang lagay namin sa aming bubong. So ayan pala yung bahay namin mga pangga, yun sa unahan. So nagtindahan po ako dyan ng konti at saka yung yung mga lahat ng mga hinakot sa taas. Tapos yun po ang kabuuan ng aking bahay. So yun po yung bahay ko pang paglalagay ko ng roof kasi nga medyo mga matagal nang nakatiwangwang, so kailangan namin lagyan ng bubong kasi nga pag umuulan kasi yan ang lakas pumapasok yung tubig sa loob ng bahay namin, sa loob ng sala namin, kaya so kailangan talaga na mayroon kaming bubong na talaga para importante kasi yan para hindi na mabasa. So ang ginawa nila ay sinakot lahat ng mga materials, lahat ng nilagay nila sa taas. So na-ready lahat. So actually pang is package na po yan. So nag-avail po ako ng yung sila na mismo ang maggawa ng bubong tapos sa kanilang materials. So ang binayaran ko mapangga lahat ng bubong ko is umabot yun ng, ang una is 225,000 pesos po yung package nila ng bubong. So 25,000, separate pa yung doon, separate pa yung intervene na pinatawag nila, yung intervene ang tawag nila ng pagka, yung sa mga gilid-gilid na paglalagyan pa. So separate pa yun. So 16,000 yung yung binayaran ko. 18,000 pala. So bali 25,000. So yan po ang binayaran ko nung package plus yung 18,000. So bali ang nagastos ko lahat is 243,000. So bali yan. So hindi pa kasama yung do kasama na yung mga doon, bayad ng tao, pero siyempre kailangan pa rin magpakain ng konti. Yung lang ba, tulong din pang snack sila. So lahat pang guys umabot yan ng 260 o mga 250 lahat. So yung nagastos ko sa lang sa materials 243,000. Siyempre may mga excess pa, so lagay ko lang ng 260,000 pesos lahat na yun pang. So yan ang kabuuan ng aking pinagawa. So ayan, nagsisimula na sila magkabit ng mga bakal sa ibabaw kasi mas maganda bakal na lang pangga para madali na lang ikabit yung kasi dati yung usual na ginagamit natin is yung kahoy lang. Actually kahoy yung dapat ang ko, pero ngayon is medyo mas maganda na yung bakal para mas madaling makabit at matibay pa at saka pang matagalan na talaga. Kaya ayun, so yung mga tauhan, so mayroon mga tauhan dyan na sila na mismo ang gagawa. So ayan, ang ginawa nila una is nag-ready nila lahat ng mga mga materials kasi kinukulayan pa nila na pinipintahan pa nila. So hindi madaling magpagawa ng bahay pang, lalo na pag yung kailangan mo talaga ng financial minsan na stop. Actually yung bahay ko is 2 years na hindi pa tapos, pero okay lang kasi nga marami pa rin akong inuuna. Ang inuuna ko lang talaga is yung estudyante ko na pinaaral. So ngayon, so dumating na yung araw na nakabudget ng konti. So ayan ang ginawa ng mga tauhan namin doon. So pinipintahan nila yung mga bakal kasi para hindi siguro magkaroon ng yung taya ba pangga. So kaya ayun, medyo so ayan, nakatira po ako sa Prosperidad Agusan del Sur sa La Suerte kasi nabili ko yung lupa na yun pangga nung nagbakasyon ako nung 2022. Nagbakasyon ako sa Pilipinas. Yung bahay ng nabili ko yan before. So kaya pinatayo ako agad ng tindahan sa yung bahay namin. Kaya hindi na kami doon sa bukid nakatira masyado kasi malayo-layo sa sa distansya ng kunti. Kaya dito na kami sa bayan mismo. Pero ayan mga panggas, nakita naman. So ready na lahat yung mga manawag na sila namo kung magtaod na sila para mabidyuhan. Pag matapos to mga ituturo ko kayo pag mayroon na tong bubong. So yan, nakaready na lahat. Pagkatapos dumating na rin araw na yung nagsisimula na silang maglagay ng yero o yung ng color. So simple lang pag na ginamit ng color. At least mayroon siya. Importante naman is magkaroon tayo ng bubong kasi nga pag umuulan, ayan, so nagsisimula na rin silang maglagay ng bubong. Kaya excited na ako pag matapos kasi finally. So yan talaga inaasam-asam ko na mabubunga na yung bahay ko kasi nga ayan, palaging umuulan. Alam mo naman sa Agusan, palaging umuulan lalo na ngayon malapit ng Desembre. So ayan, masarap lang tingnan mga pangga na kahit paano yun, nakikita mo na may improvement yung bahay na pinapagawa mo. At higit sa lahat, ayan na.
So ayan pala yung nasa unahan pang guys, wala pa yung balcony. So yung bahay na nasa unahan na yan, ayan, so yung temporary room namin, gigibain pa namin yung nasa unahan kasi nga lalagyan pa din namin ng terrace kasi yung bahay ko is mga 5 rooms ang ano ko dyan pangga ilalagay ko. 5 kwarto yan. So na siya maganda kasi ayan, mabilis na sila maglagay ng bubong. Ayan, so malapit na matapos kaya excited na ang lahat kasi hindi na kami problema pangga umuulan. So kasi pag umuulan kasi yung tubig pumapasok doon sa ano namin, sa baba sa sala namin, kaya yung basang-basa kami doon, tapos nababasa yung mga gamit. Kaya ngayon yung ko talaga na nagkaroon ng bubong. So medyo may kamahalan nga talaga, pero ganun talaga kung papagawa ka ng bahay. So kailangan talaga na pasensya mo at financial, pero kung wala naman paunti-unti ayun, hindi mo mamadali. Pero kung may sapat na financial, mas madaling matapos yung project natin. Saya ito na siya pangka, medyo kalahati na siya. So ito na siya, so kunti na lang talaga. So ayan na lahat mga pangga. So makikita nyo naman yung changes niyan. So ito na siya ngayon, natapos na rin maglagay ng ano, ayun, malapit na siya. Kunti na lang, mga 5 na lang, 4 na lang ata siguro yan. So matatapos na rin. So tara, so ito na yan pangga yung finished product niya sa bubong, pero wala pa yung intervene, so lalagyan pa namin yan. So ipapakita ko sa next vlog ko pangga, ipopost ko ngayon yung paglagay ng intervene. Ay, may kunti. Ito pala pangga. So ngayon maglalagay sila ng bubong pangga. Ang ginagawa nila is tinatalian nila ang bawat dulo kasi nga hihilahin na lang kasi yung mayroon silang kasama dun sa baba. Ayan, tagalagay na yan, hinihilan nila yung ano, hinihilan nila yan, tapos paakit ng taas kasi yung medyo ano, medyo mahirap po magpakabit ng bubong kasi nasa baba. So ang ginawa nila is gamit na sang tali para pwede na sa mag-himo style pangga, kaya excited na akong matapos ng maliit na bahay. So actually 5 rooms yan, tapos sa baba is puro sala lang, mas maganda yung malawak ng sala. So ayan, so yung ano nga, muntik nang maabot yung puno ng nyug kasi medyo nahaba. So ito na siya pangga yung finished product po. Finished product yung natapos na maglagay ng bubong. So ayan, excited na ako. So pagkatapos niyan, kinabukasan is maglalagay na silang intervene sa bawat gilid para mas maganda tingnan. Ayan, so ayan na mga pangga. So yan ang buhay isang OFW na makita ang kanyang pinagpaguran sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ayan, so yan nakita ko ngayong project ko sa amin sa Pilipinas. So ayan ang aking munting tahanan na pinapagawa. Ayan, finally meron na ring bubong. So maraming salamat po sa inyong lahat, at abangan nyo po next ko upload yung mayroon ng bubong at saka intervene, para air ventilation matawag doon, para makita ninyo kung ano yung kabuuan talaga na paglalagay ko. Ayan, so maraming salamat mga panggaan. God bless po sa ating lahat. Thank you.